It all starts with the Windows 7 PC. Nagbabalik ako ng balita na ako ng GMA News ang aktual na pag-rescue sa isang lalaki na nabundol sa Binondo, Maynila. Nahuli ang nakasagasang driver matapos siyang habulin ng ilang motorista. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Nakapilipit ang katawan, hindi na gumagalaw ang lalaking ito na tatna ng Sexfar Binondo Paco Rescue Team sa Barangay 289, Zone 27, Quintin Paredes, Binondo, Maynila, dakong alas 11 kagabi. Matapos kapitan ng mga aparato, maingat at dahan-dahang iniga sa spine board ang biktima. Hindi naging madali ang pagbuhat sa biktima dahil nakapilipit ang katawan nito. 3, 1, 2, 3! Nabundol daw ito at nasagasaan ng sasakyan. Tumatawid. Bilang may duman na kotse, tumakbo. Tumasik po siya, tapos pagkatalsik niya, gumugulong-gulong siya. Kitang-kita rin ng jeepney driver na si Armando Dizon ang pangyayari. Hindi raw huminto ang sasakyang nakabuntol, kaya hinabol niya ito. Hanggang makorner ito ng mga motorsiklo sa Ongpin, kaya huminto. Ako talaga ang tulin niya po eh. Matapos isailalim sa medical check-up, napag-alamang nakainam ang suspect na si Texas Bo, 60 years old. Hindi ko alam yung napayupebang nga. Oo. Tapos, pero nahabos sa akin, sabi, bebang nga lang ako. Hindi rin daw niya intensyong tumakas dahil di naman niya alam na may nasagasaan pala siya. Maring driver under the influence of liquor resulting to serious physical injury. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Pagsalubong sa taong 2012, tinawag na Deadliest New Year ng Department of Health. Umabot na kasi sa mahigit 1,000 ang nasugatan habang 4 ang patay dahil sa paputok o ligaw na bala. Narito ang report ni Lala Roque. Umalingaw-ngaw mga putok sa Camp Dangwal at Trinidad Benguet matapos sabay-sabay sinunog ng otoridad ang mga nakumpiskang iligal na paputok sa Cordillera Region. Aabot sa 20 sako ng paputok ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ayon sa mga otoridad, mas mabuti nang sunugin ang mga ito kesa basain dahil posible pa raw sumabog ang mga ito kapag natuyo. Puspusan man ang naging kampanya ng pamahalaan kontra paputok, marami pa rin ang naging biktima nito. Sa pinakabagong datos ng Department of Health, aabot na sa 1,004 ang bilang ng mga sugatan sa pagsalubong ng bagong taon. 970 sa kanila ay dahil sa mga paputok, 29 naman ang biktima ng ligaw na bala, habang 5 ay dahil sa nakainom o nakakain ng paputok. Pero kung merong mga sugatan, meron ding mga hindi pinalad. Ang pamilya Pilada, labi sa pagdadalamhati matapos masawi ang 22 anyos na si Ramil. Namatay si Ramil matapos masabugan ng malakas na paputok sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Sabi po yung bombshell daw po. Isa lamang si Ramil sa 4 na nasawi sa pagsalubong ng bagong taon. Dahil dito, tinagurian ng Department of Health na Deadliest New Year ang pagsalubong natin sa 2012. Itong deadliest sa tala namin sa kasaysayan sapagkat wala naman dapat mamatay sa paputok. Sa datos ng GMA News Research, lumalabas sa nakalipas na 1 dekada, umaabot sa 2 ang bilang ng mga nasasawi kada taon dahil sa paputok at ligaw na bala. Isinisisi ito ng DOH sa mga naglalabasang malalakas na paputok. Mas mapanganib ang mga naging paputok nitong huling 5 taon. Dahil sa kompetisyon, mas mabenta kasi mas malakas. Para sa unang balita, Lala Roque reporting. Sa ibang balita, 11 personalidad na idinadawit sa issue ng umano'y pabaon system sa Armed Forces of the Philippines, pinasasampanan ng reklamong pandarambong sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa kanila ang 2 dating Chief of Staff ng AFP. Darito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Opo, kasi meron.
Imbes na plea bargain deal ng Ombudsman at ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia lang ang malinawan, nabunyag sa pagharap na ito ni dating AFP Budget Officer Colonel George Rabusa sa Senado ang umano'y conversion ng pondo para maging pabaong pera sa mga nagre-retirong general at pasalubong sa mga bagong pinuno ng AFP. Halos 1 taon matapos ang testimonyang yan, inirekomenda ng Department of Justice na makasuhan ng pandarambong o plunder sa Office of the Ombudsman ang 11 individual na pinangalanan ni Rabusa. Kabilang sa pinakakasuhan si dating AFP Chief of Staff Diomedio Villanueva na nakatanggap umano ng 227.4 million pesos. Dating AFP Chief of Staff Roy Cimatu, 140 million pesos. Retired Major General Carlos Garcia, 386 million pesos. At dating Major General Jacinto Ligot na nakatanggap umano ng 360 million pesos. Bukod sa kanila, pinakakasuhan din ng plunder ang dating Resident Auditor ng AFP na si Divina Cabrera at 6 pang individual. It is up to the Office of the Ombudsman what to do with this. It may either adopt, modify, or even theoretically reverse. Dahil naman sa kakulangan ng ebidensya, lusot sa kaso ang 11 iba pa kabilang sina dating AFP Chief of Staff General Efren Abu at dating Lieutenant General Gaudencio Pangilinan na hepe na ngayon ng Bureau of Corrections. Ayon sa kampo ni Ligot, wala raw ebidensya na may ill-gotten wealth ito kaya wala raw plunder. Si Garcia naman, hindi pa raw naaabisuhan ukol dito ayon sa kanyang abogado. Wala pang tugon ang ibang inirereklamo ng DOJ pero sina Villanueva at Cimatu itininggi na sa pagharap nila sa Senado noon ang umano'y conversion at pabaon at pasalubong system sa AFP. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting. May lead na raw ang NBI sa kinaroroonan ni retired Major General Jovito Palparan. Itinaas naman sa 1 milyong piso ang pabuya para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng retiradong general. Nagbabalik si Lia Manyalak del Castillo. Sa kabila ng mga ipinadala raw niyang surrender feelers, wala pa rin sa kustodiya ng mga otoridad si retired Major General Jovito Palparan na inisyuhan ng arrest warrant noong Disyembre. Kaya naman itinaas na ng DOJ at DILG sa 1 milyong piso ang patong sa kanyang ulo. We are increasing the reward money, the informants award for any information, any significant information that will lead to the arrest of retired Major General Palparan. So we're increasing it effective today from 500,000 to 1 million. Ang arrest warrant